Umamin ang suspect sa pagpatay sa magkakaanak sa San Jose del Monte, Bulacan na may mga kasama siyang pumasok sa bahay ng mga biktima. Samantala, dalawagan naman ng hustisya ang pamilya ng biktima ng karumal-dumal na krimen. May report si Marita Muahe live. Marita! Aljo, tatlo silang pumasok sa bahay ng mga Carlos sa Northridge Subdivision dito sa San Jose del Monte, Bulacan. Ito ang naging testimonya ng suspect na si Carmelino Miling Ibanez sa harap ng San Jose del Monte Police. Pinangalanan niya ang dalawang kasama na isang alias Tony at isang Ingo. Sa kanyang extrajudicial confession, sinabi ni Ibanez na nag-inuman sila at nagdroga bago gawin ang krimen. Pagkatapos ito, may nag-aya daw na pasukin ang bahay. May dala na daw kutsilyo ang dalawang kasama niya habang nakuha na lamang daw ni Ibanez ang kutsilyong ginamit niya sa loob ng bahay ng mga biktima. Pag-amin nito, pinagsasaksak daw nila hanggang mamatay si Auring Dizon na noon ay natutulog sa salas. Pero pagkatapos daw nito ay lumabas na siya ng bahay at umuwi sa kanyang tinutulugan na may 5 bahay ang pagitan sa tahanan ng mga biktima. Hindi na rin daw niya alam kung ano pa ang ginawa ng mga kasama niya, pero mariing itinanggi ng suspect na may ginahasa siya. Nakabaligtaran sa nauna niyang testimonya. Ayon dito, nalito at naguluhan lang daw siya. Pakinggan natin ang testimonya ni Miling Ibanez. Basta kami tatlo naman na pulo. Yun ang pinatitigasan mo na kayong tatlo. Samantala, hustisya ang isinisigaw ng pamilya ng mga biktima. Walang kapatawaran ang karumal-dumal na pagpatay na ginawa sa pamilya Dizon Carlos. Kwento ni Dexter Carlos, kagagaling lamang ng ospital ng bunsong anak at ni hindi pa daw nito nauubos ang biniling gamot para sa kanya. Humingi ito ng hustisya para sa asawang si Estrella na nagtamo ng 45 saksak. 3 anak na sina Donnie, 11 taong gulang, Ella, 7 taong gulang at Dexter Jr. na 1 taong gulang. Nagtamo ang mga ito ng mula 5 hanggang 19 na saksak at ang biyena na si Auring na may mahigit 30 saksak. Panawagan ni Dexter at iba pang kaanak, ibalik ang death penalty at sana daw unang mabitay ang mga gumawa nito sa kanyang pamilya. Narito ang pahayag ni Dexter Carlos. Tulungan nila akong mabigyan ng hustisya itong pagkakuan ng pamilya ko. Kung sino yung may gawa, dapat sila yung maparusahan, hindi lang yung isa o ano. Nawagan ako pagkakuan. Tukoy na lahat na yung gumawa ng krimen. Sana maipasa na yung batas na death penalty at gusto ko sila yung unang masampulan. Limang abogado raw ang tututok sa kasong ito ayon kay Public Attorney's Office Chief Persida Acosta. Dagdag nito, dapat talagang maubos ang mga salot na drug addict sa lipunan na bumibiktima sa mga inosente kung kaya't nararapat na ibalik ang parusang kamatayan. Nangako rin ang Volunteers Against Crime and Corruption na hindi sila titigil hanggat hindi nakukuha ng pamilya Carlos ang hustisya. Sa ngayon, hawak na rin ng mga pulis si alias Tony habang hinahanap pa si alias Ingo. Ayon kay Police Superintendent Fitz Macariol, dahil na rin sa salaysay ni Ibanez ay tinuturing ng mga suspect at hindi na persons of interest sina Tony at Ingo katulad ni Ibanez. Maharap ang mga suspect sa 5 counts of murder at 2 counts of rape. Yan na muna ang pinakahuling detalye o pinakahuling update mula dito sa San Jose del Monte, Bulacan. Para sa Bayan, Marita Muahe.